Welcome dito sa 2018 Global Online Conference of Overseas Filipinos at nandito ngayon sa ating piling si Miss Olive Parilla ng Patamaba para pag-usapan o sabihin sa ating mga nanonood anong klaseng negosyo ang pwedeng pasukan ng mga OFWs through Patamaba na kanilang tinataguyod. Miss Olive Parilla, pwede ba sabihin ninyo ano ba ang negosyo na ginagawa ng Patamaba at paano ito makakatulong sa mga OFWs kung kayo ay mayroong binibigay ng mga ayuda o tulong? Kasalukuyan, ang Patamaba ay mayroong mga group enterprises. Okay. No? Maliban sa mga individual para sa mga membro, karamihan nito mayroong mga tinatawag naming social enterprises. Okay. Grupo ito ng mga kababaihan, karamihan, na nagsama-samang magbuo ng isang puhunan para ipuhunan ng isang livelihood program. At karamihan po sa mga proyekto na itinataguyod ng mga kasapian nito ay usually food talaga, food production. Food at pagtatanim din po, urban gardening, malakas din po sa amin yan. At yung sabi ko nga, the basic needs, yung pangangailangan talaga sa komunidad na kung saan sila yung pangunahing gumagamit. So, aside from kung ano bang hilig ng membro, sinusuportahan natin yon. Ang mahalaga ay talagang ang produkto ay talagang visible, makikita mo sa paligid ang mga raw materials at ano dito ay really local consumption is very important. Ang isa pong malaking challenge o problema ng ating mga kaubayan, Hong Kong o kaya ibang bansa ay kung mag-isa lang sila, wala silang grupo na tutulong-tulong para magsama-sama ng resources, ano po ang maipapayo ninyo kung isang OFW mag-iisa siya pero gusto niyang pumasok sa negosyo? Actually po, sa kasalukuyan, dahil po naipasa po natin yung Negosyo Act, Apo. kung sila po ay talagang nagbabalak na magkaroon ng negosyo, lumapit lang man po siya sa ating lokal na pamahalaan. At yung negosyo center po natin ay nagme-mentor po yon, nagbi-business counseling. Okay. Talagang kung paano ka papasok, ano ang papasukin mo, at paano ito ipapalakad. Kaya siguro kung talagang ay tayo ay desidido talaga sa pagninegosyo, meron tayong katuwang na gobyerno para tayo ay asistihan at tulungan paano tayo susulong ng isang negosyo. So, tingin po ninyo ay iyan po ang unang dapat na gawin ng isang OFW na gustong pumasok sa negosyo, na pumunta sa negosyo center sa munisipyo na kung saan siya nakatira. Tama po kayo. Kasi nga, mahalaga po sa atin yung tinatawag nating social preparation. Yes, po. Kumbaga sa amin, sabi ko nga, hindi bara-bara. Ang pagtayo ng isang negosyo ay dapat ngayon, kasi marami ng mga lesson learned. Marami ng karanasan ng ating mga negosyante na nag-fail or sabi nga natin hindi masyadong nagsasucess kasi dumidiretso, hindi hakbang. Wala ka pang kulang sa pag-aaral o hindi mo pa napag-isipan ng husto paano pagpapalakad at ano ang tamang negosyo, gusto mo na kaagad malaki kaagad. Para bang think big kaagad siya. So, kaya para sa akin, bago ka pumasok na negosyo, mahalagang pag-aralan natin ano ang negosyo dapat, paano patatakbuhin, at ano yung suited ayon sa ating environmental scanning na itong produktong ito ay mas in sa pangangailangan ng aking komunidad. So talagang mahalaga po ay malaman kung ano yung mahalagang produkto sa komunidad para palagay ko po ay ito po ay kasunto ay para meron pong sigurado mapagbebentahan. Precisely. Yun yung pong ano. Yung networking is very critical also. Kung sabi nga natin, location eh. Mahalaga po kung saan tayo nakalocate at kung saan natin ilalagay at yung paano patatakbuhin para sa akin. Paano maging handa. Location. Baka yung iba po ng mga nanonood sa atin sa YouTube o Facebook, baka hindi po ganap na maintindihan kung ano po ibig sabihin ng location. Ibig po ba niyo sabihin ay kung location, dapat po ay ito ay marami nagdadaan ng mga tao para marami silang mga prospective customers? Yes, viable po. Ibig sabihin, may traffic, kumbaga, maraming taong pwedeng bumili or may maraming tao na pwedeng nangangailangan sa produktong gusto po nating pasukan.
huling punto po, capital. Dahil ito mga nakakausap ko, mga nagtatanong sa akin, sabi, Kuya, saan ba ako pwedeng makautang para pumasok ang negosyo? Parang inisip nila, kailangan malaking capital ang hawak nila, tapos ang inisip nila ay kahit wala silang savings, meron silang mauutangan. Ano po masasabi niyo ron? Sa akin, pwede ka naman magsimula ng maliit, no? Pero kung talagang meron kang may kakayanang mangutang din. Apo. At sabi nila, may kakayanang magbayad. Yung pagbabayad naman hindi yung kailangan ko kumita para magbayad ako. Yung willingness to pay and willingness to engage. Sabi mo nga kanina sabi nga natin kanina, may land bank, no? Kasi ang lahat ng bangko, meron silang tinatawag na 5% loan portfolio para doon sa mga maliliit. And then, sa kasalukuyan, may programa na P3. Yung sa DTI ka lumapit na mabibigyan ka ng pagkakataon na manghiram ng puhunan para sa negosyo. Meron din tayong mga microfinance, no? Ang dami nating microfinance, mahalaga lamang na once na mangutang po tayo, talagang ilagay po na talaga natin sa tamang at gusto nating gawin. Hindi po yung nangutang ka, pero for example, nangutang ka ng 10,000, 5,000 ay binili mo ng gamit sa bahay na hindi mo pala nilapat sa gusto mong negosyo. Yan po ay para sa akin na hindi tama. Marami na tayong mga karanasan ng mga ganyan na binigyan ng pagkakataon para mangutang para ilagak sa negosyo pero hindi siya ginagamit sa tamang paggagastusan. Kaya doon nag-fail ang ating pagpapatakbo ng negosyo. So, maraming salamat, Ms. Olive Parilla ng Patamaba. Patamaba. Okay, maraming salamat din po. Okay. Ako naman, talagang sabi nga natin, pinaghirapan natin yan, pinagpawisan natin yon. At dapat, kaya nga yung counseling talaga ng OF, na with Migration Development Council sa bawat munisipyo, ay pinapalakas yan. Para kung bago man pumasok ang isang pamilya para sa negosyo at gamitin yung pera na pinaghirapan po sa ibang bansa, ay klaro po. Minimal po ang risk niya. Kumbaga, sabi nga natin, calculated risk, pag alam mo na paano ito patatakbuhin, saan mo ito gagamitin, at sino ang gagamit, at talagang on the business side ay talagang hindi man ka maging expert, but at least you know what do you want to do in your economic activity. So, ganun lang po. At ang samahan ng Patamaba ay willing din naman na tumulong sa pagsasanay po. Kasi, in fact, for quite sometimes, we are also organizing the OF and their families. Ano po ang contact number ninyo o kaya email kung meron po mga nanonood ngayon, whether Hong Kong, Singapore, or Middle East, para po kontakin po kayo kung gusto pong humingi ng tulong ng Patamaba. Sige, ang aking email address is majessi@yahoo.com. Majessi means M-A-G-I-S-S-I. So, Majessi po yan. And then, sa Facebook po, Josephine_Parilla at yahoo.com, pwede na rin po akong ma-message at my number is 0917-112-5159. Okay, ulit po ang 0917-112-5159. Matatagpuan po ang aming opisina sa Maginhawa, 38 Maginhawa Street, UP Village, Quezon City. Yung po, yung aming co-op store ay katabi lamang po sa Felicidad Restaurant. Okay. Maraming salamat po ulit. Welcome po.